The natural state of a man, he is spiritually dead and unable to seek God. No free will to choose Christ. Sabi nga sa Romans 3, no one understands, no one seeks God. Like Lazarus, before patay siya. Okay, Lazarus, patay siya and he can never do anything to make himself come back to life again. Yan ang taong yan. He is tormented. Dahil kahit siya ay buhay, he is not really living. He is existing but not really living. He is being demon-possessed. Ulitin ko, he is existing but is not yet living. And that's the state of man. The depth of our corruption. Ang sabi doon, this picture of a man represents humanity's failed to attempts to control evil. Dahil tayo ay likas na makasalanan. Even though we wanted on ourselves, darating tayo sa point na yung mga bagay na hindi dapat natin gawin, nagagawa pa natin, na hindi tama, because we can never really control the evil in ourselves, because that's our nature. Change represents law and ability to restrain sin. Kahit may mga batas, nilalabag. Kaya tayo sinabi ng Diyos, huwag kang magsisinungaling. Sino sa atin ang hindi nakapagsinungaling? Isa pa lang yan. This is the state of man. Sabi nga sa Reformed doctrine, yan ay, letter T, total depravity. Deprave ang tao sa kanyang kalagayan. At sa kalagayang ito, yan po ang sinasabi ng Biblia. Tayo ba ay sinasapian? Hindi naman siguro, ano? Because I believe, if you are really a possession of God, later we would see. May mga believer or totoong mananampalataya ba talaga nasasapian pa ng demonyo? Later. We would have some analogies. Man is already in torment. Kaya nga sabi niya sa verse 7, sumigaw siya. You can look at your Bible. Sumigaw siya ng malakas. Di ba natanaw niya si Jesus from malayo, tumakbo siya, lumuhod siya kay Jesus, ang sabi dun sa verse 6, at sabi sa verse 7, Jesus, anak ng Diyos, kilala niya pala Jesus. He knows Jesus as what? Son of the Most High God. Anak ng kataas-taasang Diyos. Anong pakay mo sa akin? Ipinangako mo sa ngalan ng Diyos na hindi mo ako pahihirapan. Ang tanong, sino ba ang nagsasalita dito? Is it the man or the demons possessing the man? Malinaw po sa sinabi sa account ni Matthew. Actually, malinaw kay Matthew kasi mayroon siyang idinugtong doon na mas magbibigay linaw sa atin. Sino ba ang nagsasalita dito? Natanaw niya si Jesus, sinalubong niya, patakbong lumapit, lumuhod. Ang sabi doon, and suddenly they cried out saying, because these are legion, okay, hindi lang siya isa, what have we done or what have to do with you, Jesus? Ano ang pakialam mo sa amin? Anak ng Diyos. Have you come here to torment us kahit hindi pa panahon? They know why Jesus came on earth. They know what Jesus will do for the redemption of the God's chosen. They know the time of judgment. They know their time of torment. Kaya sabi nila, "Atatsyo kayo ni Jesus, pahihirapan mo na ba kami kahit hindi pa panahon?" I'm convinced that the ones speaking here are the demons possessing the man. Ito ang mahirap. Ang mga mananampalataya, hindi kilala si Jesus. Demons know Jesus very well. And they are what? In fear of Jesus. Just an encounter of Him. Wala pang ginagawa si Jesus dito. Just encountering Jesus. Ang mga tao, tignan mo yan,
They may go to church, but they are not living a life in fear of God. The fear of God is the beginning of wisdom. And we are in torment. Unless God save us, we are this men tormented. Actually, may binanggit po ang torment, no? The time, the torment, if you go on Matthew 8:12, Matthew 13:42, hindi ko na po nilagay dyan, Matthew 22:13, Matthew 25:30, sinabi ni Jesus, nung magkagayoy, sinabi ng hari sa mga tagapaglingkod, pusin ninyo siya sa mga paa. Okay, nakita nyo? Mga kamay, itapon ninyo siya sa kadiliman labas. Doon na nga ang pagtangis at panggagalit ng mga ngipin. Yan po ang torment. Ang eternal torment ng taong hindi niligtas ni Jesus. Lake of fire. Actually, maraming beses na sinabi ni Jesus, ang kalagayan ng taong sa impyerno. Panggagalit ng ngipin, pagtangis, just like the condition of the demon-possessed man. And that is the life of man that wasn't saved by God. Kaya nga, hindi lang tayo dinala sa Panginoon. Okay? Lilinawin lang natin. This is also a Reformed teaching. We are not only saved to be with God, we are saved from God. From what? From God's wrath. Dahil ang puot ng Panginoon, alam natin kung ano. It's the picture of hell. At yan po ang kalagayan ng tao. That's the natural state of man. Diyan tayo papunta. Because the wages of sin is what? Death.